Ayan na mga tiyay. Ano na kami hike. Ano namin tong mga aso, mga tiyaying. Si Nining. Ayan. Walking kami. Ikaw, diri speak ta. Di ta mag-shortcut kay gusto ta magka-walking ta. Tika muna. Ayun mga tiyay. Ayun mga tiyay, oh. Ano tayo? Walking tayo. Ang problema pag dasmagantaan ang mga iro diha. Hello mga tiyay. Walking tayo mga tiyay. Hindi pa marunong walking tong mga asong to. Oh. Walking ang mga dugis. Hoy. Oh. Walking na naman tayo. Pero malapit lang yung puntahan namin mga tiying. Basta makapag-walking lang tayo ng kunti. Luka, kadaghan ba sideline ni mo kang oy? Uy. Kang. Mubi. Gwapo kayo lang kaano. Dito tayo sa sa loob lang ng Ricari Village dito sa aming lugar. Mag-walking ng mga ilang minutes para kasi kahapon 1 hour mahigit. So ang naman pag di natin ituloy kaso lang ba di lang mga ilang minutes lang siguro yung namin gawa namin ngayon. Unsa na ning? Ha? Aras kay. Tangas kay oy. Aras kay Nakahanap sila ng pagkain sa basig na anay hilo ha. Wala oy. Nahulog na. Wala na to na? Ay tilog na nila oy. Ay. May nakita si Nining na isang balot ng buwan ba tinapay. Binigay niya kay Luka. Balos sa sky oy. Wala na irot ako ni. Ni ibang lugar na ipapatay. Hi.
Ay, daya akong beautiful ko andire oh. Ay, Okay, basingot. Ito sa sikigda. nganong ilago man ni kaayo. Against the light. Ah, nara oh. Ay, mga tiyay. Ikan medias tindahan oh. Ikan kong tindahan mga tiyay. Padayon ta sa tong walking. Ang tatlo oh, pakita. Yan, ang tatlo. Masukal pa dito mga tiyay oh. Ito yung ano namin. Masukal nga ngayon na summer. Ano pa kaya pag tag-ulan ano? Hoy. Wrong way man ganing. Ning. Wrong way ka oy, diri ka sa kabila okay kuan. Kanang kanto mo kuan mo guna curve. Dito ta balik tas tuwagi. Ayaw diha kay batuon ka ayo. Hindi tagi ah. Hala, mura magkaulanon dito ning oh. Doa ka kamot. Nag-jogging mo dito si Kuan. Ha? Nag-jogging na oh, nag-jogging. Si Kunika. Ang gwapo mo gina si Kunika. Siya rin lagi isa. Di ba dua mo? Tulo na sila eh. Busy. Kuha gid ka sa akong video ba? May dugo children. Kay mi diri. Church. Oh. Among gibaklay. Ay ako to babae. Asa man inyo? Aw. Nakuha naman eh. Kana, mo na yung anak ko, mo na ibahin na mo. Ang bigay niya dai. Kana kung yellow balay di ang dako. Diba siya muwag ko ba? Na di ako ng yellow nga balay nga dako. Di mo agi ba? Triple niyo te. Aso tigi. Tige. Mm. Mupalit ko pon. Oh. Kaysa pa man ni naka-breed. Kay di man mosugot si Ziki nga kinahanglan sa usa ka tuig ka usa ra pa breed. Stick to kay si Ziki oy. Kanang akong apo ba nga kon. Hello mga tiyay. Pauwi na tayo mga tiyay. Ayan. Ang daming may mga tao nga nag-inquire about sa yung aso namin si Luca. Kasi ano siya? May mga aso din silang mga babae. Pero okay naman. Isang kuan pa si Luca, yung maliit si Sky, yun ang anak niya. Isang bisis pa yan naka breed ng babae. Babaeng golden retriever din, pero hindi masyado malaki ba. Iwan ko lang. Ay.
Suko na kayo ang Golden Retriever. Uy. Ayaw ha. Kani may gwapo na kay baklay nga kuan. Uy. Basta kay diabetic gani, ga crave gina pero hindi og tamis. Di gina mapugan di kay kapugong ang kuan gani. Papasok na kami mga tiyay. Kailangan na kaming uwi ng bahay kasi mukhang uulan na naman. So maganda naman pag uulan, no? Kasi medyo tuyot na masyado ang lupa. Para sa manok. Hoy! Hala, Ning! Ning! Ay! Hala na, Iro! Hadlok na gid kong utabok. Wala na gid kong katabok kay na wala mi magdahom nga abre di ay. Adi na siya mangumsa? Sus. Grabe sakit. Ay. Unsa na siya nga kuan oy? Uy. Ka-cute oy. Kuha mo na siya. Uy, pila na siya kabuok? 3 weeks pa. Ha? Ha, kadaghan. 3 weeks pa ni sila. Huwag ka nag 1 month. Pawan ng mga tiyay sa ano, sobrang takot sa aso. Matakotin kasi sa aso mga tiyay. Kahit na mayroon kaming aso, takot pa rin kami sa ibang aso. Dito na tayo sa bahay. Dami na mga ano oh. Mga bulaklak oh. Saan ba yung kamera eh? Ayan. Dito tayo sa bahay mga tiyay. Upo muna tayo dito, be. Hi mga tiyay. Magandang hapon sa inyong lahat. Ayan tayo mga tiyay, oh. Dito tayo sa harapan ng ating halamang bougainvillea. Ikaw talaga, Luka, ha? Sobrang ano ko, scare ako kanina ng isang aso doon. Kasi parang umaarangkada din si Luka ba? Hindi magpatalo. Ay nako, nakakatawa si Nining eh. Maganda oh. Daming mga ano na dito makukulay na bagay. Makukulay. Ito.
Magkukulay din oh. Dito na tayo sa bahay. Hello mga tiyay. Umakyat po ako dito mga tiyay kasi medyo napapagod tayo ng konti. No? Konti lang naman mga tiyay kasi ang ano lang, ang lapit lang yung inano namin. Yung gibaklayan ako ba? Doon ra kaayo mga tiyay. Ang lapit lang. At alam nyo ba mga tiyay na sobrang kinabahan po ako kanina mga tiyay kasi hindi namin alam pala na yung gate pala ng bahay namin na may mga asong malalaki nakabukas pala. Pag uwi namin, yun na, umarangkada na yung isang aso na brown. At si Luca naman ay medyo hindi yan magpa ano Tagalog niyan hindi magpa ano ba, hindi magpagansi. Makipait din yun, kaso lang nakatali di na ano ni Nining na nahatak ni Nining pa uwi talaga si Kwan, pero sobrang takot ni Nining kanina mga tiyay. At ako'y napahinto doon sa daan, hindi na ako makatawid kasi takot ako talaga basta mga asong hindi ko kilala masyado ba ang ugali. Maliban lang dito sa mga aso namin, itong 2 or 3 aso namin dito, isang askal. Kasi sanay na ako sa kanila. Maliban din ni Cyper, yung aso namin ibinigay namin. Pero itong ibang aso dito sa kapitbahay namin na ang dami nilang aso mga tiyay. Ayan si Luca. Lang yan dyan. No? Sobrang hingal ni Luca kasi takot yan kanina. Takot na gustong umarangkada din. Natakot kasi inano ni Nining. Hinila ni Nining. Ganda na ng ano ko. Bougainvillea kung nakatanim lang sa maliit na pot. Hindi ko pa yan na-transfer mga tiyay kasi hindi pa ako nakabili ng mga pots. Ito yung kasalukuyang mukha ng aking mga halaman dito. Ito, medyo talaga mga tiyay. Medyo pangit siya tingnan mga tiyay. Hindi ako ngayon nagdilig. Ito sa mga tiyay. Ang forma ba? Ang forma ng kanya mga sanga. Pangit. Ito, baka pag malakas ang hangin doon. Maganda din siya Pinatuwid namin yung nilagyan namin ng brace para siya ba mag-straight. Kasi ganyan din ang niya Paano kaya ito ba? Namin kasi ang pangit ng pagka niya At ito naman siya, namumulaklak na talaga siya mga tiyayin mo. Namumulaklak na siya. Pinabayaan ko lang siya dyan. Nakapatong. Sabi ng iba, hindi daw maganda araw-arawin ang pagdilig ng mga ganito, yung mga bugis. Kailangan daw na matuyo talaga yung mga lupa nila bago mo diligan. Kasi yun daw ang gusto ng mga bugis na ito. Pero ito mga tiyay na talaga siya. Parang tuyot na talaga siya. Pero bukas ang umaga diligan ko to. Ngayon hindi muna kasi baka ulan mga tiyay. Tingnan mo yung weather natin, kalangitan natin, mukhang nagagalit na naman. Pero dito banda medyo okay diyan. Ito naman si White. Ayan, ganyan lang siya. Malapit na mga laglag yung mga bulaklak niya. At ito, simula nang binili namin,
may mga bulaklak na talaga siya. Hanggang ngayon, andito pa rin yung mga bulaklak. Hindi ko pa nakitaan ng kahit isang pirasong petal niya na nalaglag sa sahig. Wala talaga. Ito ilang beses na to na mga kalbo. Pero yan, hindi pa yan nagkakalbo itong si Pits. Oh. Ang tapang niya, ang tibay niya ba. Ito, inano ko na dito ito wala ng bulaklak oh. Pero mayroon ng kunti lang. Ito, nilagay ko na yan dyan kasi tapos na po siyang namumulaklak. At siguro gupitan ko na lang to. Yan mga te. Ito naman, ewan ko bakit hindi siya namumulaklak. Mayroon namang maliit na nag-umpisa na. Pero maano talaga siya, very shy. Very shy siya mga tiyay. Ayaw niya ng may ano siya. So, ayan. Ayan na tayo. Dito lang tayo kasi ito ang tambayan ko mga tiyay, mga tiyoy. Dito talaga ako nagpapalipas ng panahon bago mag dinner. Minsan tapos na ako mag dinner, aakyat ako dito. Minsan din hindi pa nakapag dinner, aakyat na. Basta wala nang init dito, aakyat na talaga ako mga tiyay. Kasi sa sinabi ko na favorite kong place ito. Yan naman mga tiyay nga maglaliman pa yung mga pag-iisip na nakapagbigay ng hirap sa ating sarili. Ay nako, wag na, tayo at maghanap ng paraan paano hindi natin hindi natin kopyahin ito. Matagal na to hindi nagbigay ng mga bulaklak mga tiyayo. Ito plano ko nga ibaba na yan doon na yan ilagay sa bandang likod ng namin. Mayroon naman siya mga bulaklak pero hindi gaya dati ba yung nila. At alam mo mga tiyay, yung sinasabi ko ba na medyo maano yung ko ngayon, mood ko ngayon, mabigat ang mood ko ngayon. Pero nang nag-chat yung kaibigan ko sa Cagayan de Oro, yung si engineer, nag-chat sa akin na nag-remind ng aming travel papuntang Thailand. Biglang natauhan, biglang nag-refresh yung isip ko mga te at nakapag-smile ako kaagad no. Naman pala, malapit naman pala yung namin. Travel namin mga tiya, yung malapit naman pala. At yun, nag-exchange lang kami ng mga ideas, mga tips kung paano namin paano mag-prepare ng mga gamit na yung hindi tayo ma-short sa sa mga damit natin kung sakali andun na tayo. Yun ang namin. At saka yung mga essentials. At saka yung mga susuotin nating mga shoes or shoes na comfy ba para di tayo mahirapan sa mga lakad-lakad doon kasi alam ko pag ganun i-drop off lang tayo ng natin yung sasakyan tapos tayo na ang bahala maglibot-libot kung saan tayo aakyat. Yun mga tiyay. So wala lang, biglang na mga tiyay na alert, biglang na alert si tiyay. Yun naman kasi ang liit lang ng bagay na makapagpasaya sa akin mga tiyay. Pero hindi natin maiwasan na mayroon ding mga bagay na nakapagbigay ng bigat sa ating mga sarili. Mag-umpisa yan talaga sa ating isip. Doon talaga yan mag-umpisa. Kasi kung sa katawan mga tiyay, pwede natin yan bigyan agad ng lunas kung tayo, baka nagutom tayo or nauuhaw tayo or kailangan tayo mag-inom ng yung gamot or magpahinga tayo. Pero yung sa isip natin mga tiyay,
Wala. Papangit tayo. Hindi tayo makapag-smile. Ay, nako. Mayroon ako pakita sa inyo mga tiya. Ano ko? Bougainvillea na ito mga tiyayang yun. Maliit lang yung ano niya. Mga siguro mga 6 inches ang haba ng from kuan ba? The floor. Hanggang dito sa lid ng kuan. Pero super ganda siya oh. Ewan ko lang kung dito mga lagas mga tiay kasi inilipat ko na naman dito sa harapan. Medyo ano malakas ang ihip ng hangin dito. Kasi nung doon siya sa kabila, hindi siya maano ba, hindi siya sa pagtawag ano hindi siya magalaw ng hangin ba. Pero ngayon, kasi konti na lang yung mga bulaklak dito sa harapan ng tiris. Yung hindi na masyado madami ang mga ano ba, mga bulaklak nila oh. Tuyot na sila mga tiyay oh. Tuyot na sila talaga oh. Kaya inilagay ko na dito para medyo attractive naman diyan tingnan. Pero ito, dami na ding nangalagas pero okay naman. Mayroon pa namang mga bulaklak. Pero doon sa ibaba oh, tingnan mga iyon mga tiyay. Hindi ko akalain na biglang sumulbong ang dami-dami ng mga blooms ang orange bougainvillea ko diyan. Super grabe yung puno niya, direct yan sa lupa. At hindi naman yan palaging niya didiligan mga tiyay. Pero siguro makakuha pa rin siya ng tubig sa ilalim. Minsan din naman madiligan yung sa niya sa yung dalawang puno diyan. Parehas sila maganda talaga kasi naalagaan sila ng maigi ng tubig. Araw-araw dinidiligan. Mamaya diligan ko na naman yun. Kasi nag-umpisa ng mag-bloom. Kaya ayaw ko na ma-dehydrate sila. Tapos pareha dito oh. Na-dehydrate to mga tiyayo. Na-dehydrate na yan. Ito dahil matagal na din yung niya. Dehydrated na talaga kasi papunta na siyang mamamatay. Yan. So, medyo wala na akong magawa kung matay na siya. Yung mga bulaklak kasi alam ko naman na magbago na naman yan. So, mga tiyay, basta ito lang ang anuhan niyo na dito ako nakatira mga tiyaying. Pag naboboard, punta lang dito sa itaas. Alam niyo ba mga tiyay, ang daming mga malunggay dito sa namin, sa lugar namin. Kasi mabilis ang mga malunggay dito oh. Hindi na ma-consume ng more than enough na kayo ang nila. Ang sa dami nilang kuan. Pati diyan sa likod ng bahay ko. Andiyan ang daming mga dahon. Yung iba nagiyelo gayan yan oh. Kasi hindi na sa Bisaya pa di maato og utan mga tiyay. Yung iba ang porma nito oh. Ilipat ko siguro ito mamaya. Hangin. Change location tayo mga tiyay. Andito pa rin ako pero ilang minuto na lang bababa na ako mga tiyay. Kasi punta na tayong kusina, maghanda na tayo para sa ating hapunan mamaya.
Ayun. Andito naman si Luca. Naglakad-lakad din. Basta wala ako doon sa baba. Hahanapin talaga niya ako mga tiyay. Kasi nahanapin niya ako ngayon. Andito pala ako sa tiris. Alam niya kung saan ako niya hahanapin mga tiyay. Pag ako'y nakapasok sa room, wala siya magawa. Dire-diretso din siya dito sa tiris talaga. Kasi wala siya magawa kasi sarado permanente ang door. Every time na papasok or lalabas ako sa kwarto, isara ko talaga yung room. Ayun oh. Wala sa mood din itong aso namin mga tiyay. Kanina pa sobrang nag-alala talaga ako sa kanya. Di niya kinain yung pagkain niya kanina. Pero kalaunan yung lagi kong dinadala yung pagkain niya doon sa kanya. Kung saan siya nakahiga or naka stay. Dinala ko na naman doon ang pagkain niya at lagyan ko ng bago para medyo ma-attract siyang kumain ba. Ayun, dito na naman. Hanggat hindi ako bababa, dito yan siya. Sa kalaunan mga tiyay, inubos din naman niya pero mga 11 AM na siguro niya kinain yung pagkain niyang pang breakfast. Kaya hindi ko na siya hindi ko tinantanan. Inaano ko talaga yung pagkain niya. Kasi paano? 2 beses na ako magbigay ng pagkain sa kanya. Yung halaman ko mga tiyay o yung mga halaman na nandiyan ang papangit na nila talaga. Wala lang kaming, hindi ko lang na ibaba sila. Gusto kong ibaba na lang sila sa baba na din. Parang parang sa palagay ko yung direct nga kasi mainit talaga dito sa terrace. Hindi siguro nila nagustuhan ba.